na. Nagyabangan na sila. Akala siguro nila patuloy na nila ako na mauto-uto. TG, hindi man ako na-impress sa mga Apple products na binigay sa'yo. Parang hindi ka man nahirapan umuwi. Challenge kita na pumunta dito sa Digo City sa store ko sa Lucky 4. Lahat na pagkain na magasto mo, libre ko. Ipa-full tank ko pa ang gasolina mo. At lahat ng mga appliances na malagay mo at kasya sa sasakyan mo, iuwi mo kahit gaano pa yan kamahal. Plus, 100,000 pesos. Sure ni sir? Sure ni na-offer sir? Alam mo sir, parang binastos mo ako. Alam mo siguro, tuloy-tuloy na itong pag-uto niya sa akin. Offeran mo ako ng ganyan kalaki. Para ano? Para patunayan sa mga followers ko na ito mga endorsement ko. Pera-pera na lang. Pues, alas 3 pala ng umaga guys, nag-prepare na ako papuntang Digos, no? Diba? Kung akala ng owner guys, mauto niya ako sa mga offer niya, pues, alas 3 pa lang, no? Madilim pala, nag-travel na ako para tingnan natin, be. Tingnan natin kung totoo ba talaga itong mga appliances na offer niya, be. So actually, napag-usapan ng team namin na hindi na kami matuloy kasi una madilim, tapos gabi. Tapos guys, sa driver ko, nagkasakit. Kaya sabi ko, ako na lang mag-drive pa Digos, Matuloy na ito appliances na ito. So ayan guys, nag-travel na kami papuntang Digos, no? Alas 3 na umaga. So ayan, 5 minutes pa lang pag-drive ko. O, ayan, napagod na ako, no? Kaya sabi ko sa videographer ko, i-drive mo sa sakyan. Bakit ako ba na nag-drive sa inyo na ako ba ng amo? Mainis ako mo niya, hindi ko kabupang swelduhan. I-blackmail. So ayan, nakadaan na kami sa Sarangani, no? At syempre nasa Davao del Sur na kami. At dahil nasambit na owner na free full tank daw gasolina ako, syempre na pag-gasolina ako. Siyempre, di ba, i-avail na ito ng mga sinasabi niya. So, ayan, habang pinu-full tank niya sakyan, sabi ko, magkano ba ang full tank nito? Sabi niya, mga 5,000, sir. Kaya sabi ko, hindi ba pwede na malagay mo sa resibo na 10,000 ang nagasto ko sa gasolina? Ay, Diyos ko. Kaya ayun, sabi niya, hindi man yan pwede, sir, kasi naka-record man ito. Kaya ayun, umalis na lang ako, no? Sabi ko, wala akong pulos ni gasolinahan yun. Ako pang nagalit. Reputa. So ayan guys, habang kinukuha ko ang resibo, sabi ko sa kanya, nakita mo itong iPad ko, di ba ang lapad? 100,000 plus niya. Ano ang connection? So ayan guys, finally, nasa Digos City na kami. At saka ito ang napansin ko guys ba, grabe na pala ka-urbanize itong Digos City, no? Una guys, ang lapad-lapad pala talaga ng Digos City, no? Tapos pangalawa guys, bukod sa napakalapad ng mga highways nila dito, napakalinis at napakaganda ang pakagawa ng highway nila. Alam mo yun, yung nakita mo yung highway nila, alam mo sarili mo na yung mga highway na yun, hindi talaga tinipid sa budget. May mga kilala kasi ako na nag-project ng highway na bao, 30 million ang budget nila. Pero yung nakita kong highway, no, mga tag 200,000 naman to. O ayan guys, o diba nakita nyo ang ganda-ganda talaga ng highway nila kahit nasa kilid pa sila ng bundok. Pero guys, i-correct nyo ako ha, kung Digos pa ba itong nililipadan lang drone ko. Baka Sarangani ito. I-correct nyo ako ha. Pero alam nyo guys, ang ganda-ganda talaga ng lugar na ito pag sunset. Grabe talaga. At saka dyan sa likod ko guys, makita mo talaga ang whole Davao City. Pero hindi ko sure guys ha, kung Davao City yan siya ha. Kaya daw mga building man ang Davao, daw mga puno man na. Hindi ko sure ha. Or baka Sarangani guys. Sige lang, i-research ko lang, isabihin ko lang sa next vlog. Bantayan nyo na lang sa next vlog. Pero ayan guys, ganyan kaganda talaga ang makita mo habang nag-travel ka sa bundok. Grabe talaga yung sunset. Tama na yan na exposure appliances. Pinapunta natin dito, hindi sunset. Tama na yan ha. At dahil na-mention din ang owner, no, na free din daw lahat na ba? Excuse me. Excuse me. So ayun guys, sinabi di ba ng owner na free din daw lahat ng mapagkain na gusto kong kainin. Maswerte lang siya ngayon dahil diet ako at saka conscious ako sa body ko. Kaya ayan, order na lang ako ng mga 17 kaputahe. Diet ako eh. At syempre, uminom din ako ng lubi-lubi, no? Dalawa in order ko. Alam ko naman na hindi ko maubos pero wala ko pakialam. Libre man to. So after kumain, nagbiyahe na kami. Grabe naman ang pag-video. Walang awa mo na nag-video niyan, man. So ayan guys, dumating na kami sa building ng Lucky 4, no, dito sa Digos City. Ang laki-laki pala talaga ng building nila dito. So ayan, pagdating namin, bumaba agad ako, no? Tiningnan ko ang building, nalakihan ako. So ayan, bumaba ako, nakita ko talaga kung gaano kalaki ang building, no? Kaya sabi ko sa sarili ko, wow, ang laki-laki ng building, Umanda ka mamaya, Umanda ka sa mga appliances mamaya. Bukod sa nakita ko na malaki, napansin ko ang pangalan, Lucky 4. Kaya kinabahan ako kasi sabi ko familiar lagi ang Lucky 4 ay. Parang kapangalan siya ng mga online sugal na in-endorse ko.
Kinabahan ako. Baka sa loob ang mga developer ba ng mga online games na binayaran ako pero hindi ko in-endure. Kinuha ko lang ba yan? So ayan, papasok ko. Binigyan ako ng lalaki ng flower, no? Kaya sabi ko, wow, daddy. Nagandahan kasi ako sa mga daddy, guys. So ayan, guys, pagpasok ko, nakita ko, no, sobrang daming appliances talaga ng mga available sa kanila. Kasi pala, guys, ang Lucky 4 dito sa Digo City, ang pinakamalaking branch nila or tinatawag nila na main branch. So pagdating ko doon, guys, hinanap ko kagad ang kanilang manager, no, at pinakita ko ang challenge nila. Kaya sabi ko, ayan ang challenge sa akin, ha. Pinangako yung sa akin na bibigyan niyo ako ng 100,000. At lahat ng mga appliances na kasya sa car ko, akin na, ha. Klaro ta? Sure na. Kasi ako, sarili ko, hindi ako traidor. Kayo ang nag-challenge sa akin. Kayo ang nagpilit sa akin, ha. Kaya ayun, sabi niya sa akin, o sige sir, start na ta. Kaya sabi ko, for the go. Akala nyo, ha? So na, guys, dinala nila ako sa mga rice cooker at saka plancha, no? Yung nakita ako, sabi ko, ano tanan na? Aanhin ko yung rice cooker na yan. Pangalawa naman, dinala nila ako sa mga water dispensers. Kaya sabi ko, magkano man ito? Sabi nila 7,000, sir. Kaya sabi ko, hindi ako nagpanigos para 7,000. Ang liit-liit naman ng 7,000. After naman doon, dinala nila ako sa furniture. Tapos sabi nila, sir, bagay talaga yun sa'yo, sir, ba? 14,000 yan. Kaya sabi ko, 3:00 ako gumising para mapadigos. Ngayon, pauwiin mo ako ng magbitbit. Ako ng mga aparador. Aanhin ko mga aparador na yan. Dohanga ka karon na. Habang nag-ikot-ikot ako, ang sabi niya, how about so faster? Kaya sabi ko, nag-iritot, sopa sa balay. Wala akong pakialam, sopa na yan. Kaya yan, sa katagalan na inis ako. Kaya sabi ko, nasaan ba dito ang mga TV? Bakit ba ako dinadala sa mga lamesa? Anin ko ang lamesa. So ayan, guys, dinala nila ako sa TV, no? Kaya sabi ko, saan dito ang pinakamalaki na TV at pinakamagandang brand? Sabi nila, ito ang pinakamalaki, sir. Ito ang pinakamagandang brand, Samsung. Kaya lang, sir, ang problema, parang hindi siya kasya sa sakyan mo. Kaya sabi ko, hindi kasya yan sa Francit. So ayun, guys, kinuha na nila, no, habang nagasiga ang mga mata nila kasi yun talaga ang pinakamahal ang pinili ko. Kaya sabi ko, ano sinasiga ng mga mata nyo? Pagtuslokon ko na karon. Natakot sila. So ayun, guys, after ko sa TV, no, ayun, may nakita ako, dumiritso kami sa videokihan. Videokihan kami. Kaya lang pagtanong ko sa kanila, ang sabi nila sa akin, ang ganyang kalaki na videokihan, 12,000 lang. Kaya sabi ko, wala kayo videokihan yung mga tag 50,000. Sabi nila, wala mo ganyan kamahal, sir. Sabi ka, okay, next time. Ang next naman namin, dinala niya ako sa mga speaker. Kaya sabi ko, magkano naman ang mga ganito? Sabi niya, may 5,000, may 7,000, may 10,000. Kaya sabi ko, dito ta sa mga washing machine, aanhin ko talaga yung speaker na yan. So doon na kami sa mga machines, guys. Ang dami-dami sinasabi yung lalaki niyan. Sabi ito ang pinaka-best seller. Maganda ito gamitin. Napaka-safe ito gamitin. Kaya sabi ko, Mika, saan ang pinakamahal? Ituro mo na, kaya nagkamadali ako. Tapos guys, may lumapit pa na isang lalaki para i-convince talaga ako. Ang sabi niya naman, ito na lang yung piliin mo, sir, kasi itong bagay sa'yo. Kaya sabi ko, magkano ba to? Tag 12,000, sir. Kaya sabi ko, may mga tag 45,000 lagi nga washing machine sa kabila. Puntahan niya natin doon. So ayan, guys, dumating na kami doon sa mamahalin na mga washing machine, no? Kaya sabi ko, sir, help me please. Saan kaya na washing machine ang pipiliin ko? Itong 51,000 or itong 51,500? Na-shock talaga sila sa mga pinipili ko, guys. At dahil naawa ako sa kanila, guys, mabait ako, kaya sabi ko, ito na lang pipiliin ko. Itong 51,000 na lang na washing machine para at least may save kayo na 500. Naawa pa ako sa 500. Di puta. So ayan, guys, habang dinadala nila, tinitingnan ko talaga, no, sinusundan ko. Baka i-change pa nila yung 51,000 sa tag 12,000 daw. Diba? May trust issue ako. So ayan, guys, habang ina-arrange nila ang washing machine ko, sabi ko naman sa kanila, may iba na naman akong gusto. What if ano naman, ref? Nagsiga pa tayo nila. Ang mahal-mahal kaya ng ref. So ayan, guys, sinala na nila ako doon sa station ko saan makikita doon ang mga ref nila, no? Pinakita nila sa akin yung mga maliliit nila ng mga ref. Kaya yun, sabi nila, diba, sir, maganda, no? Bagay talaga yan sa'yo. Kaya sabi ko, parang hindi ko siya bet. May mga malalaki kayo na ref. So ayun, guys, sinala nila ako doon sa ref nila na malaki na 2 doors. Kaya lang, guys, habang binuksan ko, no, at tinitingnan ko, nakita ko yung 4 na door sa kabila. Kaya sabi ko, okay lang ba kung 4 na door ang pipiliin ko? Nagtinginan na lang sila, guys. Kaya lang, guys, pagtalikod ko, guys, nakita ko na naman ang mga freezer sa likod ko. Ang lalaki nila.
Mga freezer talaga, guys. So ayan, habang tinitingnan ko yung malaki na freezer, sabi ng lalaki sa akin, sir, ito na lang piliin mo, sir. O, kasi maliit. Perfect talaga to, sir, para sa personality mo. Kaya sabi ko, hayaan mo naman yung personality ko. Itong malaki, Huwag mo isipin ang personality ko, Bahala talaga dyan. So ayan, guys, sinala ko na yung mga tao, no, para bitbitin nila ang aking freezer, no. So ayan, kinuha na nila at saka gipush-push nila, no. Kaya sabi ko, ayusin nyo, ha. Pag may gas-gas naman yan, dalawa kukunin ko. Grabe naman kabusado ang diputa. So ayan, guys, sinundan ko din siya, no, kasi doon sa unahan, guys, may freezer doon na 25,000. Baka i-change nila ba? Diba? Malay mo. So ayan, guys, after nila nilagay ang washing machine ko, ang TV ko at ang freezer ko, nag-ikot-ikot na naman ako. Habang nag-ikot ako, guys, nagasabay sa akin ang mga mata nila. Parang takot sila sa bawat galaw ko. So ayan, guys, kung nakita ninyo, dumating na naman ako sa mga aircon. Aircon na naman ako. So habang nandoon na naman ako sa mga aircon, guys, ga-explain na naman sila, no? So nakita ninyo, guys, tatlo talaga sila nagabantay sa akin, no? Kasi ang mamahal ng mga aircon nila, natakot sila na magkamali ako sa pili. Kaya sabi nila, ito ang piliin mo, sir. Oh, basic lang ito na aircon, sir. Hindi ito magaan, hindi din ito mahal, tapos hindi din ito mabigat. Ang maganda pa dito, sir, affordable siya. Kaya sabi ko, gusto ko man siya actually. Ang problema, napakalaki niya. Concern ako sa sakyan ko ba? What if itong aircon na lang na ano, stainless? What if itong stainless na lang na aircon ang ibigay nyo sa akin? Kaya lang sabi nila, magpa-reserve na daw ako, mga 1 month ko pa daw yun before ma-receive. Kaya sabi ko, ito na lang itong Europe brand. Itong Europe brand na lang, wag lang yung malaki. So ayan, guys, binit-bit na nila ang Europe brand ko na aircon, no, almost 50,000 yan. Kaya sabi nila, grabe, sir ba? Sobrang bigat. Sure ka talaga, TG, na ito ang piliin mo? Kaya sabi ko, kung hindi kayo sure sa mga buhay nyo, wag nyo ako idamay. So ayan, guys, kung nakita ninyo, nilagay na nilang aircon ko, no. So ayan, nag-isip-isip na naman ako. Sabi ko, ano naman ang next month? Parang gaman man ako. So ayan, no, pinalitan na nila ng mga bago ang mga gamit na kinuha ko, no. So meron na akong TV, meron na akong aircon, meron na akong washing machine, at syempre meron akong freezer. So after ko doon sa mga pinili ko, lumapit ako doon sa cashier nila, no. Sabi ko, may ano ka dyan? May cash ka dyan? Makikisa na ako ng cash. So after ko doon, guys, nandito na naman ako sa mga moto. So ayan, syempre dahil gusto ko makamotor, ayan, sukat-sukat ko na ang motor, no? So ayan, kung napansin ninyo habang sinusukat ko ang motor, guys, nilapitan na talaga ako ng owner. Napansin niya siguro ba na ang dami-dami ko nang kinuha. So ayan, habang sinusukat ko, tinanong niya ako, no? So ano ba ang gusto mo, Thailand girl? Ang dami-dami mo na kasing kinuha. Pumunta ka ba na Lucky 4 para kumuha ng magamit na gusto mo, or gusto mo maging supplier sa Lucky 4? Sobrang dami kong kinuha. Akala niya siguro mag-supplier ako. Bastos ba nga owner man? So ayan, guys, nakuha ko ng 4 na gusto ko, no? At syempre, make sure ko talaga na sa karton talaga ang lahat ng mga pinili ko, no? Baka ibigay nila sa akin yung mga sira-sira nila sa bodega. Kaya ayan, kinuha ko talaga yung bago talaga yun sa karton ko talaga. At ayan, kinausap ako ng manager ko, no? Sabi niya parang hindi mo madala lahat ng mga appliances. Baka kasi di ba ang usapan, ang kasya lang sakyan mo. Kaya sabi ko, kasya yan may carrier man ako. May carrier ba ako sa taas? Pwede pa man ilagay sa taas siguro ang freezer. Diba? So before ako alis, kausapin ko sana yung owner, no? Kaya lang sabi ko, sir, bakit ako makamot na ulo? Para nagsisi ka lagi, hindi ba ako nagpilit sa'yo? At dahil hindi ko makausap ang owner, lumapit na lang ako dito sa registration nila, no? Kaya yun, sabi nila, ano kailangan mo, TG? Kaya sabi ko ano ba, hindi magot siya kasya sakyan ko. Ang dami-dami yung kasi nakuha. Pwede ko magamit ang wing ban nyo. De puta! So ayan, guys, pumayag naman sila na ipagamit sa akin ang wing ban, no? So actually, hindi naman sana payag yung owner, no? Kasi usapan namin, mga gamit lang na pwede ko ipasok sa sakyan ko ang dadalhin ko pa uwi. Inakala ko kasi nakaya ng carrier ko ang freezer. Hindi naman pala. Kaya ayan, guys, no, pinagamit na nila sa akin ang sakyan, no, pumayag naman sila. Ayaw sila nila, no, kaya lang pinangako ko sa kanila na dahil sa vlog ko, maraming uutang sa kanila ng mga appliances. Yan kasi ang gusto nila, guys. Dahil sa pagiging ingitera nila at saka challenge nila ako, halos kasi, guys, sa mga nakuha ko, feel ko talaga ang total yan, no, para mga almost 200,000. Diba, nalugi sila. Kasi imagine, guys, 4 na appliances ang kinuha ko ng mga malalaki. Tapos bawat isa doon, parang almost 40,000. Akala siguro nila nag-travel ako from Coronadal to Digos para kukuha lang ako ng mga rice cooker.
Hindi, oy, bahala sila dyan. So ayan guys, pagkatapos na kunin yung mga gamit ko, ayan, umuwi na kami sa Coronadal, no? At syempre, kung nakita ninyo, ayan, sabay kami ng wing ban nila. Bit-bit nila mga gamit ko. So ayan na guys, kung nakita ninyo, umuwi na kami, no? At syempre, nag-Starbucks din ako ayan, kinuha ko ang cellphone ko, no? At syempre, tumawag ako sa owner ng Lucky 4. So ayan, sabi ko, sir, di ba sabi mo, libre man ang pagkain. Nag-order pala ako ng Starbucks, sir. Paki-add na lang, sir, ha? So ayan guys, finally nakauwi na rin ako na bahay, no? Sobrang pagod ko talaga. Pero kahit pagod ako, inisip ko na lang almost 200,000 ko na appliances, no? Diba? Pero ayan guys, hindi nagtagal, dumating na yung wing ban ng Lucky 4, no? So ayan guys, dala-dala na nila ang gamit ko, pero baw! Kaya siguro matagal dumating yung mga animal ni kanilakad ng lalaking ito ang Digos to Coronadal. May wing ban nilakad niya. Pero ayan, dahil nakita ko, no, nakangiti lang talaga ako makita ang wing ban na may 200k na appliances. Salamat, Lucky 4! So ayan guys, binaba talaga nila, ha, literal ang mga gamit, ha. Baka sabihin nyo, nag-content na ako, na joke ko lang yung mga libre-libre na yan. Nagtanong kay sa akin na, totoo talaga na binigyan ka ng mga Apple products? Duhangag, ano gusto mo, magdrama-drama ako dito sa store? Duhangag ka man siguro. Pero napansin ko guys ba, napakagwapo talaga ng lalaking ito, naka-glasses ba? Kaya ayon, paglabas niya, sabi ko, ang gwapo mo, ha. Gusto mo bang iuwi itong freezer? Charot lang. So ayan guys, no, yan na lahat na binigay nila sa akin, no, 'di ba? Sobrang dami talaga. 5 karton. 'Di ba? Sino ang tao na kaya magbigay sa iyo ng ganyan kadami ng mga appliances? Kaya lang guys, habang ina-arrange ko ang mga karton, hindi ako masaya kasi isip ko, sayang ba hindi ko nakuha yung motor? Nasayangan ako ba? Pero syempre, hindi pa tapos ang vlog ko, no? I-open talaga natin kung ano laman ito, no? Kasi baka scam ako ba? Baka pag-open natin ng mga karton, mga water dispenser, mga plancha, humanda talaga sila. So, ang pinakauna na bubuksan natin, guys, itong aircon, no? So, bubuksan talaga natin siya, guys, in person, no? Kailangan talaga natin makita, no? Kung ano ba talaga ang laman nito. Aircon ba talaga ang laman nito? Or baka kakanin? Biko kasi... Biko kasi nakalagay, guys. Baka kakanin ba? Di puta na, brand. So, ayan, no, bubuksan na namin, no. Napakalaki talaga ng aircon. At saka halata talaga, guys, na napakabago talaga ng aircon, guys. Kaya lang pagputos nila, guys, daw, Biko, ginman. Daw kakanin na pagputos nila. Daw mga tiputa. So, ayan, guys, yan ang aircon na binigay nila sa akin. Kung nakita ninyo, grabe ang smile ng assistant ko, no? Kala niya siguro magpalamig na siya kay may aircon. Ang next na naman natin na bubuksan, guys. Haba, grabe ang buhat sa assistant ko. Akala niya siguro siya maka-benefit sa mga appliances na binigay sa akin. So actually ito, guys, hindi na namin bubuksan, no? Kasi kumbaga, guys, ito yung aircon na sa labas ko ng bahay, guys. Ito yung parang outside generator ko ng aircon, guys. Hindi na namin bubuksan yan, ha? Kung hindi nyo alam kung ano yung ibig sabihin ng outside generator, i-research nyo na lang para makarelate ka. Bahala kayo dyan. Kayo na lang mag-adjust. Ang next naman na bubuksan natin, guys, itong napakalaking freezer na kinuha ko, no? Bubuksan talaga natin, no? Baka na-scam tayo. Ngadaan nga daw ang itsura sa owner, daw scammer. Ay, charot lang. Gwapo ang owner, ha? Ganun pa man, bubuksan pa din natin, no? Kahit gwapo yung owner, baka na-scam talaga tayo, no? Baka hindi ito freezer, baka mini-ref ito. So, ayan, guys, nabuksan na natin, no? Ayan, hinawak-hawakan ko siya, guys. So, ayan, inamoy-amoy ko din, no? Amoy 50,000 ba? Grabe ang mahal nito. At syempre, ang next natin na bubuksan, no, ang pinakamahal sa lahat, no, ang pinakamalaking Samsung na TV. So, ang pinakauna na problema namin, kung paano tanggalin itong TV na ito sa karton, no, pero ganap talaga ng paraan ang assistant ko. Excited talaga siya. Pero ayan, kahit mahirap, binuksan talaga namin, no, para makita ko talaga in person kung TV talaga na pinili ko ang pinadala nila, no. So ayan, habang ino-open namin ang TV, ayan, napaka-genuine talaga ng tawa ko, no. Sino ba naman di magtawa na laway lang kapital mo, may flat screen ka na. Diba? So ayan, guys, ayan, ganyan kalapad ang TV na binigay nila sa akin. So habang tinitingnan ko, wow, ang sarap siguro manood dito ng mga mga Japanese porn. Diba, guys? Ang next naman namin na bubuksan, syempre itong washing machine, no? So ayan, guys, nabuksan na namin. Excited na ako na makita talaga in person ang itsura niya, no? So ayan, guys, kinuha na namin ang karton, no? Excited na ako tingnan. Pagtingin ko, na shock ako. Parang hindi man ito ang washing machine na pinili ko. No, ito ba yung pinakabarato na washing machine? So parang na-scam ako dito sa washing machine, no? Kasi napili ko yung pinakamahal. Manual lagi nga washing machine na napadala.
Di puta na una. Pero kidding aside guys, gusto ko magpasalamat sa Lucky 4 sa lahat ng mga appliances na binigay niya sa akin. O grabe. Hindi ko talaga imagine guys sa darating sa life ko na may Lucky 4 na nagbibinta ng mga appliances na magbigay sa akin ng TV, ng freezer, ng flat screen at syempre washing machine. Thank you talaga. At kung nakita ninyo, malaking kasayahan talaga ang binigay ninyo sa assistant ko no about sa washing machine. Bakit kaya? Kaya ba? Di puta gamit yun ang washing machine no? Hindi pa naayos ang wiring sina. Bakit yung gamitin ang washing machine na hindi pa man na-ready? Halang ido ko i-washing niya. Hindi pang ido na. Pagdamit na animal, hindi gina-washing ang ido. Di puta, madisgrasya matayo nito man. Pero ang tanong ng karamihan, Thailand girl, ano ba itong Lucky 4? Online games ba ito? O, pagkadiputan nyo, hindi lahat na ini-endorse ko mga online games. Mga bastos. Ang Lucky 4 guys ay isang company na kung saan nagbebenta sila ng lahat ng uri ng mga appliances, lahat ng uri ng motor at syempre mga furniture, parihala na sila kung may bakal ka. Ano puta ka mo? So in general guys, ang Lucky 4 guys ay nagki-cater sa lahat ng mga gustong bumili ng mga appliances pero hindi ka-afford. O in short, willing sila magpautang. In short, nagki-cater sila ng mga tao na gusto magka-appliances pero hindi ka-afford. O mga tao na mga dukha. Grabe ang terms na dukha. Kaya sa lahat ng mga followers ko dito sa Mindanao na gusto magkaroon ng mga appliances pero hindi maka-afford kay mga dukha man ka mo. So, highly recommended ko talaga ang Lucky 4. So actually guys, pwede naman kayo bumili ng mga appliances sa kanila kahit anong klaseng appliances meron sila. Kaya kung bibili kayo at saka gusto nyo i-cash, pwedeng pwede. Pero kung gusto nyo naman kumuha ng appliances tapos utangin nyo, pwede din. Pero i-remind ko lang ha, ang ginautang ng mga appliances, binabayaran yan ha. Baka itakbo nyo ba? Ang maganda pa dito sa Lucky 4 guys, kasi kung gusto nyo umutang dito, pwede napakabilis na one-stop shop pa siya. Ibig sabihin, lahat ng gusto nyo at hinahanap nyo ng mga appliances, meron sila. Kahit time machine, may available sila. Meron sila. Ang maganda pa dito sa Lucky 4 guys, bukod sa nagpapautang sila, napakarami po nilang branches. Kaya ito ang mga branches nila. Sa lahat ng mga mangungutang dyan, makinig kayo. So ito ang mga branches nila ha. Meron sila sa Jensan, sa Glan, sa Coronadal, sa Takurong, sa Isulan, Kulaman, at syempre sa Digos. Kaya ngayon, kung may nakita kayo na Lucky 4 dyan sa Manila, tapos nang utang kayo, hindi kayo pinautang, hindi ko kasalanan ha, hindi nila branch niya. Wala silang branch sa Manila. Pero alam nyo guys, ang ganda-ganda talaga ng project ng Lucky 4 na ito, no? Kasi guys, imagine mo, isang malaking kumpanya na willing magpautang ng mga appliances, furniture, at syempre, mga motor guys. At syempre, ang maganda dito guys, kasi napakabilis ng process nila at hindi sila maraming requirements. Ang maganda pa dito guys, kasi bukod sa meron silang home credit, meron silang in-house na pautang. At ang bilis-bilis ng process nila guys, as long as kompleto ang requirements mo. Pero syempre, hindi ka mag-expect na mabilis ang process. Kung kahit ID, wala ka, bukod tangi, no? Ang maganda pa dito sa Lucky 4 guys, kung dito ka mangutang guys, kasi pag nasira yung inutang mo, may babalikan ka na kumpanya kasi nga may after service sila na tinatawag. Ang maganda pa dito guys, lifetime pang after service nila as long as hindi mo pa nabayaran yung inutang mo sa kanila. Pero wag naman na hindi mo talaga bayaran yung inutang mo, no? Para a lifetime talagang after service na makuha mo. Gahaman na ang tawag dyan. Bayaran mo din ang inutang mo At saka sobrang bilis talaga ng proseso ng Lucky 4 guys. Ngayong araw ka nag-apply, ngayong araw mo din makukuha as long as kompleto lang talaga ang requirements mo. At when it comes sa requirements guys, minimal lang talaga ang requirements nila. Ito pa maganda guys, kung nangutang ka sa Lucky 4 tapos advance ka talaga magbayad every month, meron ka pang rebate na matatanggap na 400 pesos. Ano ba ibig sabihin ng rebate? I-research. Hindi na ako na lang ginasaligan nyo. At saka yung tinatawag natin guys na after service nila guys, hindi lang para sa appliances, kundi para na rin sa mga motor. Kasi nga meron na silang parts and service para sa mga motor. Ibig sabihin, pag nangutang ka sa kanila ng motor tapos nasira, hindi ka mamumroblema kasi nga may parts and service sila na kaya nilang ayusin. Ang maganda pa sa Lucky 4 guys, kasi nga may in-house insurance sila na tinatawag nila na non-life insurance at may delivery van pa sila. So ibig sabihin, kahit 100 pa na freezer ang bibilhin nyo, kung hindi niya problema, i-deliver nila yan. May delivery van sila. Pero ito seryoso guys sa lahat ng mga followers ko na gusto talaga magka-appliances or mga business owners, no? Na gusto niyo magkaroon ng appliances pero hulog-hulugan ninyo guys. Highly recommended ko talaga ang Lucky 4. Kaya hanapin nyo lang ang Lucky 4 dyan sa mga lugar ninyo. Especially sa Digos City, sa Jensan City, sa Glan, Coronadal, Takurong, Isulan, at Kulaman. Pero sa lahat ng mga followers ko kung may makita kayo na Lucky 4 sa mga lugar na hindi ko binanggit, huwag kayo mangutang Hindi namin branches yan.
Kaya sa lahat na gustong umutang guys ha, ito seryoso ha, pumunta kayo sa branch ng Lucky 4, hanapin nyo sa lugar ninyo at syempre sabihin niyo na ang referral ninyo si Thailand Girl para direct kayo pautangin. Pag ako ang referral ninyo sa sobrang bilis na proseso nila, o papasok ka pa lang, binibigay na sa iyo ang mga appliances. Sa mga nagtanong naman kung kumusta ako 100,000 na PF, o ayan no, gisend nila online kaya nag-withdraw pa ako. Sa mga nagtanong kung bakit ako nag-shoal, o may mga followers talaga ako na kahit nag-shoal, ako kilala nila ako. Nakatakot na mga followers. Kita nyo, chine-check nila sakyan ko ho, para i-confirm ko ako ba talaga nag-show. So ayan guys, nag-withdraw ako ng pera na kailangan ko no, kasi nga, magpaganda ako. Kaya maraming salamat sa Lucky 4 no, dahil sa talent fee nyo, nagpa-rejob ako. Puta. So after ko nagpaganda, ayan, umuwi na ako no, naka-shawl pa din para hindi ako makilala. Puta, man napakabuhi ito. Always ba tayo nakatago O sige na, bye! Hello everyone! So ayan guys, marami mga influencer ang nagka-challenge sa akin dito sa Philboss. To sabi nila, naglaro daw sila dito, nagkaroon daw sila ng mga cellphone, ng mga TV. O tingnan natin kung totoo talaga to. O ngayon, ang gusto ko, maglaro ako dito dahil gusto ko magka-iPhone 15. O subukan natin guys ha. So una, maglaro na daw tayo dito sa tinatawag nila na ano to? Ayan, Mines. Palagay natin dito is... Paano man to man? O 10 pa lang? Diba lagay 20? O ngayon guys, gawin, lakihan natin. O lagay natin 1,000 kasi marami tayong pera, abi. Bet natin 1,000. Kailangan guys, wala kami pindot na bomba ha. Pag napindot ka, tampyungon ta ka. Pang iPhone 15. Last. Diba lagay 2,000? Di po gamali ka challenge. Ayan, 1,000 pa naman, 1,000. Bet 1,000. One more. Bakit wala ko pinapindot na bomba man? Isa pa. One more. Di ba? Cash out. Gawin natin 2,000 be. 2,000 natin be. 2,000. Di ba? Isa pa. Isa pa. Puta ka na. One more guys, one more. Isa pa. 2,000 yan ha. One more. 4,000 na. Sino talaga nag-una-una lang challenge na ito man? So ayan guys, so nakita ninyo ang pera natin na 13,000 naging 17,000 o ganun lang kadali. Pero syempre kasi nga gina-challenge ako at syempre may pera ako ng konti. Sa lahat ng gusto maglaro, ilalagay ko ang kanilang link sa comment section. Pero guys, again, baka naswertehan na talaga ako kaya wala mga bomba no. Kayo guys, hindi ibig sabihin na maswerte ako, maswerte din kayo. Careful sa paglaro at hindi ito pwede sa mga bata. At syempre, kailangan ilaro nyo yung available nyo na pera, hindi na pambigas-bigas na laro nyo pa. Ayan, maglaro pa ako ha, kasi iPhone 15 eh.